Alam niyo ba, mahigit 99% ng mga nakatatanda ay hindi alam na mayroong isang partikular na halamang dagat na hindi isda o hipon. Ngunit may potensyal na tumulong sa pag-aayos ng ating mga kasukasuan at pagpaparami ng collagen, subalit ito ay palagi nating binabalewala. Maraming nakatatanda ang naniniwala na basta't seafood ito ay isang malusog na pagpipilian, hindi nila namamalayan na maaaring matagal na silang nalilinlang. Sa video na ito, malaliman nating tatalakayin ang 4 na uri ng seafood na dapat ninyong iwasan, na parang umiiwas sa panganib pagkatapos ng edad na 60. At ang 4 na uri ng life-saving na seafood na dapat ninyong isama sa inyong dieta na parang naghahanap ng kayamanan. Magsisimula tayo mula sa may pinakamababang panganib hanggang sa pinakamapanganib at nakapipinsala. Bago tayo magsimula sa ating paksa, kung tunay ninyong pinapahalagahan ang kalusugan ninyo at ng inyong pamilya, mangyaring i-click muna ang subscribe button sa ibaba at i-on ang notifications para hindi ninyo makaligtaan ang mas marami pang kapakipakinabang na kaalaman sa kalusugan. Sa hinaharap, dito sa Siglang Ginto, tatalakayin lamang natin ang mga katotohanan sa kalusugan na bihirang sabihin sa inyo ng mainstream media. Kung gusto ninyo ang aming ibinabahagi, mangyaring mag-type ng 1 sa comment section. Ito ang pinakamainit na suporta para sa aming patuloy na paglikha. Sige, simulan na natin ang ating paksa. Ang 4 na uri ng seafood na dapat iwasan pagkatapos ng edad na 60. Ang ika-4 ay ang pusit at iba pang cephalopods. Lalo na kung nakararanas kayo ng pananakit ng kasukasuan, mataas na kolesterol o hindi maipaliwanag na pagkapagod, dapat ninyong iwasan ang ganitong uri ng seafood, ang pusit, cuttlefish at pugita, dahil sa kanilang natatanging pagkakagat at lasa ay madalas na makikita sa ating mga hapagkainan. Sa teorya, tila ito ay isang makatuwirang pagpipilian dahil mababa ito sa taba at mayaman sa protina. Gayunpaman, kapag mas malalim nating sinuri ang mga sangkap nito, isang nakababahalang katotohanan ang lumalabas. Isipin ninyo ang pusit bilang isang espongha na nababalutan ng kolesterol. Isang serving na 3 onsa lamang o halos 85 gramo ng lutong pusit ay naglalaman na ng hanggang 198 milligrams ng kolesterol. Ano ang ibig sabihin nito? Ang maliit na serving na ito ay halos sumasakop na sa higit 65% ng inyong pang-araw-araw na inirekomendang intake. Para sa mga mas bata, maaring kayanin pa ito ng atay, ngunit ito ay isang malaking issue na dapat seryosohin. Habang tayo ay tumatanda, ang kakayahan ng ating atay na mag-regulate at mag-metabolize ng kolesterol ay hindi maiiwasang bumagal. Nangangahulugan ito na ang kolesterol mula sa inyong dieta ay mas direkta at mas malaki ang epekto sa antas ng kolesterol sa inyong dugo. Isang pag-aaral noong 2021 na inilathala sa prestihiyosong journal na Nutrients ay nagsabi na ang mga nakatatandang kumakain ng mataas na dietary cholesterol ay may 43% na mas mataas na posibilidad na magkaroon ng mga palatandaan ng atherosclerosis, at ang panganib ng mga kaganapang may kaugnayan sa puso ay tumaas din ng 30%. Ang atherosclerosis ay parang dahan-dahang pagbuhos ng hindi nakikitang semento sa inyong mga daluyan ng dugo. At ito ay isang mahalagang senyales na maaring humantong sa atake sa puso o stroke. Ngunit iyon ay isang bahagi lamang ng problema. Ang isa pang nakatagong sandata ng pusit ay ang napakataas nitong purine content. Ang purines ay nagiging uric acid sa katawan. Ang mga bato ng nakatatanda ay nahihirapan ding maglabas ng uric acid ng epektibo. Kapag ang labis na uric acid ay naipon sa katawan, ito ay bumubuo ng mga kristal sa loob ng inyong mga kasukasuan, parang matutulis na maliliit na karayom na nagdudulot ng matinding sakit at pamamaga. Ito ang tinatawag nating gout. Napansin ng mga mananaliksik sa Journals of Gerontology
na ang mga nakatatandang kumakain ng high purine seafood ng higit sa 2 beses sa isang linggo ay may 50% na mas mataas na panganib na magkaroon ng acute inflammatory arthritis sa maikling panahon. Kaya kung palagi ninyong iniisip na ang pusit ay isang malusog na alternatibo sa seafood, mariin kong inirekomenda na pag-isipan ninyo itong muli. Lalo na para sa mga nakatatandang nakikipaglaban sa alta presyon, mataas na kolesterol o arthritis ng pusit, ay maaring tahimik na nagsasagawa ng paninira sa loob ng inyong katawan. Ang ikatlo ay ang impostor sa nutrisyon na nagpapanggap na seafood ang crab stick o kani. Ang bagay na ito ay ginagaya ang hugis ng alimango, may matingkad at kaakit-akit na kulay at kahit sa amoy ay may kaunting pagkakahawig sa alimango. Gayunpaman, ang crab stick kumpara sa totoong alimango ay tulad ng margarine kumpara sa tunay na mantikilya. Para sa mga nakatatanda ito ay nangunguna sa listahan ng mga hindi inirerekomendang alternatibo sa seafood. Ano ang mga dahilan kung bakit ito ay napakasama? Una, kailangan nating alisin ang pagbabalat kayo nito at tingnan ang tunay nitong sangkap. Ang basehan ng crab stick ay isang bagay na tinatawag na surimi. Ito ay karaniwang gawa sa mga murang isda tulad ng mga ritaso ng polok na pinong giniling at pagkatapos ay hinaluan ng maraming gawgaw, asukal, asin at iba't ibang artipisyal na pampalasa upang makabuo ng isang puting masa. Sa sandaling ito ay maproseso upang maging mga pula at puting crab stick, hindi na ito seafood, kundi isang ganap na synthetic processed food. Para sa mga taong may edad na 60 pataas, isang malaking alalahanin tungkol sa crab stick ay ang nakakagulat na bilis nito sa pagpapataas ng asukal sa dugo. Isang pag-aaral noong 2020 na inilathala sa Clinical Nutrition ay malinaw na nagsabi na ang blood sugar response na dulot ng crab stick ay katumbas ng puting tinapay. Ang idinagdag na cornstarch at wheat starch dito ay napakabilis matunaw halos agad na nagiging glucose na dumadaloy sa inyong dugo. Para sa mga nakatatandang kumokontrol sa pre-diabetes insulin resistance o type 2 diabetes ito, ay lalong nagpapalala ng sitwasyon. Sinabi pa ng pag-aaral na ang mga nakatatandang kumakain ng mga produktong gawa sa surimi 3 beses sa isang linggo ay may 2.6 na beses na mas mataas na antas ng insulin kaysa sa mga hindi kumakain nito. Gayunpaman, hindi lamang iyon ang problema. Ang crab stick ay isa ring pugad ng nakatagong sodium. Ang isang serving ng crab stick ay maaring maglaman ng higit sa 700 milligrams ng sodium at ito ay bago pa man kayo magdagdag ng anumang toyo o sarsa. Ang labis na pagkonsumo ng sodium ay ang pangunahing salarin sa pagtaas ng presyon ng dugo. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga ugat ay tumitigas, bumababa ang function ng ating bato, at ang kakayahan ng katawan na mag-filter at mag-regulate ng asin ay malaki ang ibinababa. Ang mga naprosesong sangkap na ito at mga additives tulad ng MSG ay maaari ring magdulot ng sakit ng ulo, water retention at maging pagkahilo. Kaya bagamat ito ay mukhang isang maginhawa at matipid na pagpipilian, tandaan na ang crab stick ay tahimik na sinisira ang inyong mga layunin sa kalusugan. Halos wala itong tunay na benepisyo sa nutrisyon mula sa alimango. Sa halip ay ginagamit nito ang mataas na asukal, mataas na sodium at artipisyal na additives upang lituhin ang inyong panlasa na nagpapaniwala sa inyo na kumakain kayo ng isang masustansyang pagpipilian. Ang ikalawa ay ang eleganteng collector ng heavy metal scallops. Ang scallops, dahil sa kanilang purong puti at pinong laman, ay madalas na itinuturing na eleganteng ginoo sa mundo ng seafood. Ang mga ito ay inihahain sa mga high-end na restaurant sa isang magandang paraan na mukhang napaka-inosente at elegante. Gayunpaman, para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga may edad na 60 pataas ang scallops, ay maaring hindi inaasahang magdulot ng malaki at hindi na may babalik na mga problema sa katawan. Ang ugat ng problema ay isang nakakatakot na katotohanan na nakatago sa ilalim ng kanilang marupok na anyo. Sila ay mahusay na kolektor ng heavy metals. Ang scallops ay mga filter feeding na hayop.
Kinukuha nila ang kanilang pagkain sa pamamagitan ng pagsala ng tubig dagat at sa prosesong ito hindi maiiwasang maipon sa kanilang mga tissue ang mga mapanganib na heavy metals tulad ng cadmium. Hindi tulad ng polusyon sa aquaculture na maaring magbago ang pag-iipon ng heavy metals na ito ay nagmumula sa likas na katangian ng scallops mismo. Kapag ang mga heavy metals na ito ay pumasok sa inyong katawan, ang ating mga bato ang magiging pinakamatinding apektadong lugar. Isang pag-aaral noong 2022 na inilathala sa toxicology reports na sumuri sa antas ng cadmium sa scallops mula sa iba't ibang pinagmulan ay nagsiwalat na kahit isang maliit na serving ng scallops ay maaaring maglaman ng hanggang 1.8 micrograms ng cadmium bawat gramo ng tissue. Bilang sanggunian, ang ligtas na lingguhang intake limit para sa cadmium na itinakda ng World Health Organization ay 7 micrograms bawat kilo ng timbang ng katawan. Nangangahulugan ito na para sa isang taong may timbang na 70 kilo, ang pagkain lamang ng ilang katamtamang laking scallops bawat linggo ay maaring maglapit sa inyo sa limitasyon ng pagkalason. Kapag ang cadmium ay pumasok sa inyong katawan, ito ay permanenteng nananatili lalo na sa mga bato, kung saan ito ay patuloy na naiipon at unti-unting sinisira ang function ng pagsala nito sa paglipas ng panahon. Sa mga nakatatanda, ang filtration rate ng bato ay natural nang bumababa na ginagawang mas mahirap na alisin ang ganitong heavy metal mula sa katawan. Ang mga kahihinatnan ay maaaring magsama ng protina sa ihi, pagtaas ng presyon ng dugo, at isang malaking pagbaba sa enerhiya at stamina. Ngunit hindi lamang ang kidney function ang dapat alalahanin. Kung ikukumpara sa ibang shellfish, ang konsentrasyon ng omega-3 fatty acids sa scallops ay nakakagulat na mababa. Ang omega-3 ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating utak, pagtiyak sa flexibility ng kasukasuan at pamamahala ng pamamaga sa katawan. Ang isang 100 gramo na serving ng scallops ay nagbibigay ng mas mababa sa 30 milligrams ng pinagsamang EPA at DHA. Sa kabilang banda, ang talaba na tatalakayin natin mamaya ay maaaring magbigay ng higit sa 500 milligrams sa parehong dami. Ito ay isang malaking pagkakaiba. Sa makatuwid, kapag nakita ninyo ang mga scallops na pinirito sa cream o mantikilya sa menu, mangyaring pag-isipang mabuti ang inyong pagpili. Bagamat mukha silang hindi nakakapinsala para sa inyong katawan, sila ay maaaring maging parang isang talamak at hindi napapansing lason. Ang numero 1 ay ang Trojan horse ng allergies at cholesterol hipon. Ang hipon ay mas mabilis na nagpapalala sa pag-unlad ng arthritis at nagpapataas ng inyong blood lipids kaysa sa halos anumang iba pang pagkaing dagat. Ang malaking panganib na dulot ng hipon sa mga nakatatanda ay hindi pangunahing nagmumula sa mga environmental pollutants kundi mula sa likas nitong mga katangian at kung paano ito nakikipag-ugnayan sa mga pagbabago sa ating pisyolohiya habang tayo ay tumatanda. Una, tulad ng pusit, ang hipon ay naglalaman din ng malaking halaga ng kolesterol. Isang maliit na dakot lamang o 3 onsa ay naglalaman na ng halos 180 milligrams ng kolesterol para sa isang taong may edad na 60 pataas na may nabawasang elasticity ng ugat at bumagal na metabolismo ng atay. Ito ay isang malaking pasanin. Isang pag-aaral noong 2021 na inilathala sa nangungunang medical journal na Circulation ay sumubaybay sa 8,700 na matatanda na may edad 60 pataas at nagsiwalat na ang mga kumukonsumo ng higit sa 300 milligrams ng dietary cholesterol araw-araw ay may 35% na mas mataas na panganib ng stroke at 24% na mas mataas na panganib ng coronary artery disease. Gayunpaman, ang kolesterol ay simula pa lamang. Ang hipon ay naglalaman ng isang protina sa kalamnan na tinatawag na tropomyosin na kinikilala bilang isa sa mga pangunahing food allergen sa buong mundo. Ang pinaka nakakabahala ay maraming tao
na hindi pa nakaranas ng allergy ay maaring biglang magkaroon ng reaksyon sa hipon pagkatapos ng edad na 60 dahil sa mga pagbabago sa immune system. Natuklasan ng mga mananaliksik sa Journal of Allergy and Clinical Immunology na humigit kumulang 14% ng mga bagong kaso ng shellfish allergy sa mga nakatatanda ay nangyayari pagkatapos ng edad na 65, madalas na walang anumang naunang palatandaan. Bukod pa rito, kailangan din nating isaalang-alang ang isang madalas na napapabayaang salikchitin. Ang balat ng hipon ay naglalaman ng sangkap na ito. Kahit na pagkatapos linisin at lutuin, ang maliliit na piraso ay maaaring manatili sa laman ng hipon. Ang chitin ay isang uri ng fiber na hindi kayang tunawin ng ating katawan. Para sa mga nakatatanda na may huminang sistema ng panunaw, maaari itong magdulot ng kabag-utot at potensyal na pamamaga ng bituka. Panghuli at ang nakakabahala, ang karamihan sa mga hipon sa merkado ngayon ay farm-raised. Sa proseso ng pag-aalaga, madalas itong ginagamitan ng mga antibiotic. Isang pag-aaral noong 2022 na inilathala sa food control ay natuklasan na higit sa 42% ng mga sample ng frozen na hipon mula sa Timog Silangang Asya ay may mga bakas ng antibiotic. Ang regular na pagkonsumo ng mga bakas na ito ay malapit na nauugnay sa antibiotic resistance, pagkagambala sa gut flora at mga pagbabago sa metabolismo sa mga nakatatanda. Kaya kung palagi ninyong iniisip na ang hipon ay isang magaan at mababa sa taba na pagpipilian ng protina, hinihiling ko sa inyo na suriing muli ang palagay na ito. Ang napakataas na kolesterol, hindi matunaw na allergenic na protina, nagdudulot ng pamamaga ng mga piraso ng balat at potensyal na mga bakas ng antibiotic. Lahat ng ito ay nakapaloob sa isang maliit na baluktot na balat ng hipon. Hindi nakakagulat na ito ang nangunguna sa ating listahan ng panganib. Matapos nating suriin ang mga seafood na dapat nating pag-ingatan, oras na upang ibaling ang ating pansin sa mga tunay na kapakipakinabang para sa mga nakatatanda, ang 4 na uri ng life-saving na seafood na dapat nating isama sa ating pang-araw-araw na dieta. Ang ika-4 ay ang natural na pampagaling ng kasukasuan, sea cucumber o balat. Ang hindi gaanong kaakit-akit na nilalang dagat na ito ay isang lubhang minamaliit, ngunit napakahalagang pagpipilian para sa mga nakatatandang naghahanap na palakasin ang kanilang mga kasukasuan, pagbutihin ang kalusugan ng balat, at pagaanin ang pisikal na discomfort. Ang mahika nito ay nasa natatanging mga kapakipakinabang na compound at anti-inflammatory nutrients na sagana sa katawan nito. Ang mga resulta mula sa isang pag-aaral sa autoritatibong International Journal of Molecular Sciences ay nagpakita na ang mga nakatatandang nag-supplement ng sea cucumber extract araw-araw ay nakaranas ng 35% na pagbawas sa pananakit ng kasukasuan at isang makabuluhang pagpapabuti sa flexibility sa loob lamang ng 12 linggo. Ang tunay na nakapagpapagaling na epekto ay nasa isang compound sa sea cucumber na tinatawag na triterpene glycosides. Ang mga natural na compound na ito ay lubhang epektibo sa paglaban sa pamamaga at pagprotekta sa kalusugan ng cartilage. Sila ay parang isang banayad at natural na anti-inflammatory na gamot, ngunit iniiwasan ang mga gastrointestinal side effects ng maraming painkiller. Higit sa lahat, ang sea cucumber ay mayaman sa chondroitin sulfate, isang sikat na sangkap na madalas mong makikita sa ibang mamahaling supplement para sa kasukasuan. Gayunpaman, sa sea cucumber ito ay nasa pinakanatural na anyo na mas madaling ma-absorb ng ating katawan. Kapag maingat na inihanda, pinapanatili ng sea cucumber ang malagel nitong texture na kumakatawan sa kasaganaan nito sa collagen. Para sa mga nakatatandang umaasa na mapabuti ang ginhawa ng kasukasuan, dagdagan ang elasticity ng balat at suportahan ang kalusugan ng cartilage ang pagsasama nito sa mga sabaw o nilaga isa. Hanggang 2 beses sa isang linggo ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang benepisyo. Ang ikatlo ay ang super bumbero para sa pamamaga ng kasukasuan, green lip mussels. Ang green lip mussel, lalo na ang mula sa New Zealand, ay
Isang napakakapakipakinabang ngunit madalas na napapabayaang pagpipilian ng pagkaing dagat para sa mga matatanda. Naglalaman ito ng isang natatanging lihim na sandata laban sa pamamaga. Ang mga tahong na ito ay mayaman sa isang napaka-espesyal na halo ng omega-3 fatty acids, lalo na ang isang sangkap na tinatawag na ETA. Natuklasan ng mga pag-aaral na ang partikular na fatty acid na ito ay maaring mas malakas at mas tumpak sa pagpigil sa pamamaga kaysa sa kilala nating EPA at DHA sa fish oil. Tumpak nitong pinipigilan ang isang mahalagang enzyme sa ating katawan na tinatawag na lipoxygenase, na siyang pangunahing nagsisindi ng apoy ng pamamaga sa ating mga kasukasuan. Sa makatuwid, ang green lip mussel ay partikular na epektibo sa pag-alis ng sakit, paninigas at pamamaga. Sa isang pag-aaral na inilathala noong 2020, ang mga nakatatandang kumukuha ng green lip mussel extract araw-araw ay nakaranas ng 42% na pagbawas sa discomfort ng kasukasuan at 35% na pagtaas sa kanilang pang-araw-araw na pisikal na function sa loob ng 12 linggo. Bukod sa mga benepisyo nito, para sa kalusugan ng kasukasuan, ang mga tahong na ito ay mayaman din sa mahalagang nutrients tulad ng iron at iodine. Ang banayad na pag-steam nito na may bawang at herbs ang pinakamahusay na paraan ng pagluluto upang mapanatili ang bisa ng mga anti-inflammatory compound nito. Ang ikalawa ay ang pampalakas ng sigla para sa mga kalalakihan at kababaihan talaba. Ang talaba ay isang napakahusay na pagpipilian ng pagkain para sa mga taong may edad na 60 pataas, lalo na para sa mga nakakaramdam ng mababang enerhiya, pagnipis ng buhok, marupok na kuko o mabagal na paggaling ng sugat. Hindi lamang sila isang delicacy, sila ay mga kapsula ng puro at mahahalagang sustansya na nakabalot sa isang matigas na kabibe. Ang kahalagahan ng talaba para sa mga nakatatanda ay nakasalalay sa pambihirang konsentrasyon nito ng bioavailable na zinc. Ang pagkain lamang ng 2 katamtamang laking talaba ay maaring matugunan ang higit sa 100% ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan sa zinc. Ang zinc ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapalakas ng ating immune function, pagtataguyod ng paggaling ng sugat, pagsuporta sa malusog na antas ng hormone para sa mga lalaki, testosterone ito, at pagpapahusay ng kalinawan ng pag-iisip. Habang tayo ay tumatanda, ang kakayahan ng ating katawan na mag-absorb ng zinc ay bumababa na humahantong sa malawakang kakulangan. Isang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition ay nagsabi na hanggang 40% ng mga matatanda na may edad na 60 pataas ay maaaring may kakulangan sa zinc at madalas ay hindi nila ito namamalayan. Gayunpaman, hindi lamang zinc ang dapat isaalang-alang. Nagbibigay din ng talaba ng malaking halaga ng vitamin B12 na gumaganap ng mahalagang papel sa pagprotekta sa ating kalusugan ng nerbiyos at pagtataguyod ng metabolismo ng enerhiya. Isang pag-aaral noong 2021 na inilathala sa Nutrients and Healthy Aging ay nagsabi na ang mga matatandang may kakulangan sa B12 ay may 73% na mas mataas na panganib na makaranas ng pagbaba ng cognitive function. Ang 3 onsa lamang ng talaba ay nagbibigay ng mas maraming B12 kaysa sa isang buong steak. Bukod pa rito, ang talaba ay mayaman din sa selenium na mahalaga para sa thyroid at immune system at tanso, na gumaganap ng mahalagang papel sa synthesis ng collagen at pagpapanatili ng matibay na buto. Ang numero 1 ay ang pugad-gubat ng dagat, sea moss o guso. Ngayon narating na natin ang tuktok ng ating listahan ng rekomendasyon para sa mga taong may edad na 60, pataas. Ang pinakakapakipakinabang na seafood ay maaaring hindi isda, hipon o tradisyonal na shellfish. Ito ay isang halamang dagat na karaniwang tinatawag na Irish moss o sea moss, na kilala rin sa Pilipinas bilang guso. Ito ay isang pambihirang pinagmumulan ng nutrisyon na ngayon ay nakakatanggap ng malaking atensyon mula sa kontemporaryong siyentipikong pananaliksik. Kilala ang sea moss na nagtataglay ng higit
sa 90 uri ng trace minerals na kailangan ng ating katawan, kabilang ang magnesium, potassium, selenium at iron. Ito ay parang nagbibigay ng pinakakumpleto at dekalidad na semento para sa gusali ng ating katawan na tinitiyak na ang bawat bahagi ng istruktura ay napapalusog at napapatibay. Gayunpaman, ang tunay na nagpapatingkad dito ay ang CMOS ay isang napakahusay na pinagmumulan ng plant-based collagen precursor. Bagamat hindi ito direktang naglalaman ng collagen, mayaman ito sa lahat ng mahahalagang sangkap na kailangan ng ating katawan para gumawa ng sarili nitong collagen, kabilang ang mga partikular na bitamina at amino acids. Pinapanatili ng collagen ang integridad ng ating mga kasukasuan balat at lining ng bituka, at ang produksyon nito ay malaki ang ibinababa pagkatapos nating umabot sa edad na 60. Isang pag-aaral noong 2022 na inilathala sa Marine Drugs ay nagsabi na ang mga nakatatandang isinama ang CMOS sa kanilang pang-araw-araw na dieta ay nagkaroon ng 37% na pagtaas sa joint mobility at 29% na pagbawas sa nakikitang pagkatuyo ng balat sa loob lamang ng 8 linggo. Ngayon pag-usapan natin ang epekto nito sa kalusugan ng inyong tiyan at bituka. Ang CMOS ay naglalaman ng malaking halaga ng mucilage, isang uri ng soluble fiber na bumubuo ng isang malagel na proteksyon na layer sa ating bituka. Nakakatulong ito na pagaanin ang pamamaga, ayusin ang maliliit na sira sa lining ng bituka at magbigay ng nutrisyon para sa mga kapaki-pakinabang na bakterya. Isang clinical trial noong 2021 ang nagpatunay na ang regular na pagkonsumo ng CMOS sa loob ng isang buwan ay nagbawas ng mga sintomas ng kabag at irregularidad ng mga kalahok na may gastrointestinal discomfort ng higit sa Bifenjawusha. Para sa pinakamahusay na resulta sa paghahanda, siguraduhing hugasan ng mabuti ang inyong CMOS at ibabad ito sa tubig sa loob ng 12 hanggang 24 na oras. Kapag ito ay lumaki, na i-blend ito ng maigi hanggang sa maging isang makinis na gel. Inirekomenda ang paggamit ng 1 hanggang 2 kutsara araw-araw na maaaring isama sa smoothies, tsaa o sopas. Ngayon, malinaw na sa inyo kung gaano kahalaga ang papel na ginagampanan ng seafood na inyong kinakain sa pagsuporta sa kalusugan ng inyong kasukasuan o sa pagpapalala nito. Kapag umabot na sa edad na 60, mahalagang kilalanin na ang kakayahan ng katawan na bumawi ay maaaring hindi na tulad ng dati. Bawat subo ng pagkain na ating kinakain ay mahalaga. Ang pusit crab sticks, scallops at hipon, maaaring gumanap sila bilang malusog na pagkain sa inyong hapag sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, sa loob ng inyong katawan, maaaring pinapataas nila ang inyong kolesterol. Ginugulo ang inyong panunaw, nagdudulot ng paninigas ng kasukasuan at tahimik na pinapataas ang inyong panganib sa iba't ibang malalang sakit. Ngunit sa positibong panig, hindi tayo nawawalan ng pagpipilian. Ang sea cucumber, green lip mussels, talaba at CMOS ay nagbibigay sa atin ng mahahalaga at makapangyarihang nutrients na kailangan upang suportahan ang natural na proseso ng pagbabagong tatag ng ating katawan. Hindi lamang sila pagkain, sila ay mga kaalyado sa kalusugan na napatunayan ng siyensya. Alin sa mga seafood sa listahan ngayon ang pinakagulat sa inyo? Mangyaring ibahagi ang inyong mga pananaw sa comment section sa ibaba. Hanggang dito na lang ang ating pagbabahagi para sa araw na ito. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang video na ito, mangyaring huwag mag-atubiling i-like bilang suporta at ibahagi rin ito sa mga nakatatandang nangangailangan. Kung gusto ninyong patuloy na makatanggap ng mas maraming siyentipiko, makatuwiran at praktikal na payo sa kalusugan, siguraduhing mag-subscribe sa channel na ito. Inaanyayahan din namin kayong ibahagi ang inyong mga karanasan at pagbabago sa comment section. Bawat pagbabahagi ninyo ay maaaring magbigay ng liwanag sa pag-asa ng ibang kaibigan. Magkita-kita tayo sa susunod na video.